guys, nandito ako sa bubong ng aking bahay. Ako yung naglinis ng bubong. Tapos, alam niyo guys, yung dala ko. Mayroon ako nitong dala. Alam niyo ba kung anong gagawin ko dito guys? Tutulong ko yung kahoy na yung bubong. And then, meron akong dalang walis. Walis pilipit. Wait. Ito guys, mawala. So, kita nyo guys, nalagari ako doon. Tutulong ko yung kahoy. So, mahirap dito guys sa Australia kapag ikaw ay single, lahat ng mga maintenance sa loob ng bahay, labas o loob man ng iyong pamamahay, talagang kailangan mong checkin yung mga kailangan ipagawa o kailangan linisan. Tapos yung pagpipintura at yung mga gardening, kailangan talaga very high maintenance pag ikaw yung may-ari ng bahay talaga dito sa Australia. So, para ako makatipid, ako na lang gagawa kasi talagang mahal magbayad kahit magpalinis ka lang ng bubong. Grabe, ang mahal talaga dito sa Australia ng mga labor. So, kung kaya ko rin lang naman gawin, ako na lang gagawa guys. Kaya kailangan kong umakyat. Summer pa lang guys before mag-winter. Kailangan mo nang linisan ng bubong kasi ang mga leaves nag-ano sa gutter. So, kailangan talagang alisin mo yan o di kaya i-vacuumin mo o di kaya blow dry mo, i-blow mo para siyang vacuum guys, para talagang as in malinis. So pagdating ng tag-ulan o pag winter na kasi maulan, wala nang, hindi na siya apaw o hindi papasok sa loob ng ceiling yung tubig. Kaya magastos kapag may bahay dito sa Australia. Hindi ganun kadali ang magkaroon ng bahay. Lahat gagastusan mo talaga kasi para maganda yung backyard, bubong, lahat. Kasi kapag medyo hindi mo naalagaan, medyo ikaw din ang mahihirapan, malaki yung gastos. So ako na lang talagang aakyat guys. Wala naman talagang at wala tayong maasahan dito guys. Ganyan talaga ang buhay kapag ikaw ay namumuhay ng mag-isa. So kailangan mong tingnan at kung kailangan ng i-renovate, kailangan ng paayos na kaagad para hindi malaki ang gastos guys. So ayan, so chinek ko, summer pa lang yan, nakakit ako sa bubong para i-check yung mga kailangan before mag-winter guys. And ganyan ang life dito sa Australia, hindi ganun kadali ang mamuhay ng mag-isa, maraming gastusin, maraming lahat kailangan i-check-in mo sa So, maganda pag nagre-rent ka dahil hindi mo na yan iintindihin yung mga sira ng bahay kasi siyempre sa may-ari na ng bahay ang magmi-maintain yan. So, ako, kaya chinecheck ko talaga yan kasi ang mahal ng maintenance dito. Di ko kaya. At saka, siyempre, alam mo naman, hindi lang maintenance ang kailangan ko. Babayad ka rin ng insurance, ng mga council rate. Tapos siyempre yung mga plants, mga gardening, nag-i-spend din ako ng pera para makapagtanim-tanim ako. So hindi talaga guys easy ang magkaroon ng bahay dito. Kailangan very active ka. Kung tamad-tamad ka lang, wag ka na lang ng bahay kasi you have to fix everything on your own and you have to learn. Yeah? Talagang hindi ka pwede maging buhay prinsesa dito. Kailangan talaga kayod marino ka. Kasi, iyan. Baka kapag buhay reyna lang ako siguro kapag ako'y tumama ng tatsluto. So, lagi, iyan. Lahat sa akin. Nanay na, tatay na, tapos ako pa yung nagmi-maintain ng bahay. O saan ba kayo dyan, guys? Kaya ang hirap ng mamuhay dito sa Australia na ikaw lang, wala kang maasahan. So,
hindi rin naman solusyon yung porque may asawa ka dahil ganito, kailangan mo ng ganyan. Hindi rin guys, hindi rin natin pwedeng asahan ng mga lalaki na o partner natin na magtrabaho. Kailangan mo rin talagang you have to learn for yourself to fix things. Hindi ka lang buhay reyna dito. Kailangan, pwede ka rin maging reyna, pwede ka na rin maging karpintero. Everywhere you have to be flexible. Dahil kung wala guys, walang mangyayari sa iyo. Kaya karamihan dito ng mga overseas na ninirahan sa Australia, minsan nag-i-struggle sila kasi ang cost of living dito sa Australia napakataas at kailangan very flexible ka, hindi kayong pa-victim ba, yung alam mo yung hindi naman pa-victim, yung I mean like very soft, very ano ka sa hindi ka hardworking, kailangan talagang you have to push yourself to do. Otherwise, you have to pay everyone. You have to pay someone to fix for you. But minsan, pag hindi ko na talaga kaya, I ask my son, if he cannot fix, I have to call the professional people to fix in the house. Kaya, hindi ganun kadali ang mamuhay o magkaroon ng sariling bahay dito sa Australia, guys. Kasi, kailangan mong maraming responsibility. Hindi lang at least kung handyman ka. I was lucky na yung asawa ko dati ay maano siya sa tinuruan niya ako sa mga pagpapanday-panday ng kahit papaano. So I know a little bit po fixing, tapos nanonood ako sa YouTube guys. Kaya yan, ang laki ng bubong na yan guys, ang init-init. Kaya sige lang, kayod lang. So pag day off ko talaga, ang oras ko sa bahay, naglilinis. Minsan hindi ko na talaga kayang linisin. Kumukuha din ako maglilinis to help me a little bit. But minsan, siyempre, wala rin tayong matatawag dito na mag-fix. Kaya yan, tiyaga lang kahit papaano, kung ano na lang ang magagawa ko, yun na lang talaga guys. Ang hirap, di ba? Kaya yan, gura-gura lang ako, tingnan mo. Kahit mainit lang, sige lang. Tapos yung mga kahoy na nakadikit sa mga wall ng mga bahay mo, kailangan mo rin tanggalin kasi masisira yung gutter. Kaya yan, hirap. Hindi ganun kadali guys. So, pag nahulog ako dyan, wala na si Annalyn, dead. So, nilagari ko yung bronze na yan para hindi siya sa gutter kasi talagang sisiraan lang. Malakas ang hangin kasi dito guys. Kaya yan, tinanggal ko yan. Ang hirap tanggalin guys, pero pinagtiyagaan ko pa rin yan. Naku, pag nalagbong, wala na talaga. Dead on arrival sa hospital. Pero yes, I try my best na magawa ko yung mga dapat kong gawin na kaya ko lang gawin guys. Pero yung hindi ko naman kaya guys gawin, inaano ko naman, tumatawag naman ako ng professional para maganda rin naman ang gawa. So ayun na guys, nilinis ko, niwalis ko, tapos blow ko. So, kaya lang, yan guys. So, nag-enjoy naman ako guys sa aking ginagawa. Exercise na rin yan guys kasi summer. Maganda talaga. Marami akong nagagawa kapag summer. So, medyo naman guys. Okay lang. At, yeah. Kailangan talagang sikap marino. Ayan. Nainit na ako dyan. Pagod. So pagkatapos ko dyan, bababa ako at magkakat pa ako ng grass sa harap at sa likod ng aking bahay guys. Yan ang mga ginagawa ko kapag weekend dito. Super busy talaga guys ang life dito sa Australia. Kaya yan, kasi nagwawalis. Tapos yan, yung mga kalat ko na yan naniwalis ko, wawalisin ko rin doon sa baba guys. Kaya hindi rin talaga doble-doble yung trabaho. Ayoko na rin magdakot. Sa bagay, naman, pwede naman yung dakutin dyan. At kasi blower ko siya. Kaya medyo mirap. So, kinakalkal ko kasi nga,
masyadong kapal ng ng dahon. Alam mo yung fine tree na dahon is talagang bara. Kasi tutulo itong bubong kapag hindi mo yan laging lilinisan. So every 2 months, maakyat ako sa taas. O sometimes, depende kasi, lalo na ngayon, summer, maraming mga at saka pag nag-spray, mag-autumn, maraming mga dahon na kandalaglagan. So, kaya kailangan talagang i-monitor ang bubong. Kaya yan guys, ang mahal ng dito guys, ang pagpaayos ng bubong. So, nakabook na ako sa pagpapintura at pagpalinis ng aking bubong guys, para maganda naman guys, kasi kailangan mo talagang. So, yan guys, yung bubong ko marumi. So, kailangan maayos na yan yung aking bubong. So, makalat. So, mostly ng mga bubong dito ay ganyan. Gaganda, diba? Ganda ng bubong. Sa akin lang ang pangit. Ay, gaganda ng bubong nila. Bahay nila. Sa akin lang hindi. So, naglinis ako ng bubong. Nilinisan ko para ready na sa sa winter. Kasi yung kahoy, laki ng kahoy na yan. Yung dahon niya napunta sa aking gutter. Oh my God, ang dami kong lilinisin. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, likes, and comment. Bye!